At sa Lunes, kasama niyo kaming muli mga iga na buong pwersa ng GMA News and Public Affairs upang magmasid at magbantay sa magaganap na eleksyon. Sa darating na Mayo 13, kasama nyo ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs sa makasaysayang araw na ito. Simula pa noon, sinisikap talaga ng GMA News and Public Affairs na gawing showcase ang ating elections coverage dahil sa aking tingin, ito ang ating kontribusyon para mapangalagaan ang ating demokrasya. Madaling araw pa lamang, magbabantay na kami sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Pakalat tayo ng mahigit 120 TV news reporters backed up by yung buong pwersa ng GMA News online at saka ng RGMA radio stations natin kasama na ang DZBB. Hindi pa kasama dyan yung partner natin na Catholic Media Network. At ang halos 200 na news TV stringers natin dito sa Pilipinas at sa abroad. Kaya talaga naman pag may nangyari sa araw na eleksyon, agad-agad nilang malalaman yan mula sa atin. Katuwang din ng GMA ang iba't ibang organisasyon sa mas pinalakas na serbisyong totoo. 23 partners in all, so this is quite possibly the biggest conglomeration of partners for any election coverage. And we have schools, we have civic organizations, private firms, and of course we have media organizations, and telecom giants are also joining us. We're also putting together 10 Serbisyong Totoo booths scattered all throughout Metro Manila. Tututukan mula botohan hanggang bilangan. Sa telebisyon, makakatulong sa produksyon ng Eleksyon 2013 the GMA News and Public Affairs coverage ang batikang producer na si Tony Toviera, maging sa inyong mga gadgets, ang mga datos at impormasyon, abot kamay, real time. Ang ginawa ni GMA, nag-invest talaga siya to make sure na yung mga kasangkapan, mga servers, mga connections natin from PAYUs papunta dito is more than sufficient para ma-handle natin yung mga load o yung laki ng data na pumapasok galing COMELEC. Ang lahat ng dapat nyong malaman, ihahatid namin sa paraang naiintindihan at napapakinabangan. Gamit ang world-class at state-of-the-art na teknolohiyang Tatak Kapuso. We upgraded our graphic system para hindi lang mas mabilis at mas klaro ang paghahatid ng impormasyon but also to enhance the viewing experience of the public. Iba't ibang presentations ang inihanda namin, including social media visualizations kung saan pati ang mga manonood pwedeng makibahagi. Pati kayo, makakasama namin sa pagbabantay. Maging kayo mga kapuso, kahit nasa botohan kayo o nasa inyong mga tahanan, ay pwedeng makibahagi sa amin. Pwede nyo kaming itag sa Facebook, i-tweet, o magbahagi ng inyong mga larawan at video sa pamamagitan ng YouScoop. Dahil ang boses nyo ang gusto naming mapakinggan. Sa isang demokrasya, importante yung bawat boto at importante yung bawat botante. Kaya kailangan marinig din ng boses, hindi lang ng mga kandidato, hindi lang ng mga kolumnista o mga analyst o mga importanteng tao, pero yung mga ordinaryong tao. Kasi pantay-pantay tayong lahat sa araw ng eleksyon eh. Dahil ngayong eleksyon hindi na uubra ang maling-mali, dapat tama. Yung GMA News and Public Affairs, since early this year, naglabas na tayo ng mga advocacies para tulungan yung mga voters kung anong gagawin nila pagdating ng election mismo. Ang inyong maaasahan, serbisyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Makatitiyak kayong sineseryoso namin yan. Tumagal ng almost 1 year yung preparations natin involving the various departments in the network. So mahaba at malaking preparasyon ang ginawa natin dito. It will be trailblazing. 28 oras na pagbabalita, kumpleto, may konteksto, totoo. Ang mga boto, sama-sama nating tututukan. Dahil sa paghahanap ng mga dapat tamang leader ng ating bayan, tamang impormasyon ang inyong kailangan. At ang GMA News and Public Affairs ang inyong maaasahan. Marami tayong i-introduce na improvements, no? At magiging mas malawak ang ating coverage. Ang pareho ay ang ating tatak serbisyong totoo, yung ating paraan ng pagbabalita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Joseph Morong, GMA News.